What's up? It's the Updated Weeb at sa video na ito ay ibibigay na natin ang part 3 o ang pangatlong bahagi ng paglalaban o duel sa gitna ni Fushiguro Megumi at ni Reggie-Star. Ito ay magko-contain ng chapter 172 to 173. Konting recap mula sa previous chapter ay ginamit na nga ni Fushiguro Megumi ang kanyang incomplete na domain na Chimera Shadow Garden, habang si Fushiguro Megumi ay bumubuhat ng weight ng tatlong sasakyan na nagsasum up ng 2.4 tons, ay ginawa naman niya ng paraan upang magbuhat din ng Max Elephant itong si Reggie-Star, habang sinasabi na titingnan nila kung sino ang unang magko-collapse sa bigat na kanilang dinadala. Proceeding with the chapter at hand, magkakaroon tayo ng konting introduction sa G's o sa acceleration ng gravitational force. Nasabi dito na sa 5 to 6 Gs ay nagko-collapse na ang mga normal na tao. At dahil nga sa bububuhat ngayon si Fushiguro Megumi ng 2.4 ton na dahil sa tatlong sasakyan na kanyang dinadala, ay bububuhat siya ngayon ng 40 Gs na sigurado namang hindi kakayanin ng isang normal na tao, at kinakaya lamang ito ni Fushiguro dahil nga siya ay reinforced with cursed energy. At para mapigilan na rin ni Fushiguro na mag-collapse siya dahil sa binubuhat niyang bigat na ito, ay nilipat niya ang kanyang center of mass papunta sa lower part ng kanyang katawan, at nireinforce naman niya ng cursed energy ang kanyang buong katawan, habang ang isang African elephant naman ay nagbibigat ng 3.4 tons. Dahil nga sa increased accuracy na nabigay ng incomplete na domain na Chimera Shadow Garden ni Fushiguro Megumi, ay nakokopya ngayon ng kanyang Max Elephant ang tunay na bigat ng isang African elephant. Kaya naman kung papansinin natin, ang 3.6 tons ay sobrang napakabigat kumpara sa 2.4 tons na binubuhat ngayon ni Fushiguro Megumi. Dahil dito ay nabasag na nga ang ilang parte ng buto sa parteng paa ni Reggie-Star. Sa sitwasyon ngayon ng dalawang ito ay pwedeng may madurog na kahit na sino sa kanila in any moment. Sa parteng ito ay nagsisisi na si Reggie-Star dahil ginamit niya agad ang dalawang truck na ginamit niya sa pagbunggo kanina kay Fushiguro Megumi. Dahil kung nga naman hindi niya agad ito ginamit at ngayon niya lamang niya dineploy, ay siguradong hindi nakakayanin ni Fushiguro ang bigat na kanyang dinadala. At isa pa sa pinoproblema ngayon ni Reggie-Star ay nabasa na ang kanyang mga resibo. Subalit meron na naman itong trump card na hindi pa rin nagagamit hanggang ngayon. Habang buhat-buhat ang napakabigat na Max Elephant ay naggagawa na naman ng isang strategy itong si Reggie-Star sa kung paano niya pa rin ite-take out si Fushiguro Megumi. Dito, naisip niya na pumasok sa loob ng shadow at doon niya ide-deploy ang kanyang trump card upang matalo si Fushiguro. Subalit, naisip niya na paano na lamang kung hindi siya makalabas sa loob ng shadow na iyon kahit napatay na si Fushiguro. Ibig sabihin na kahit matalo niya si Fushiguro ay mamamatay din siya dahil nga hindi siya makakalabas at matatrap siya sa loob ng shadows technique na ito. Naisip din niya na kung ano nga ba ang laman ng shadow, kung mabubuhay ba siya sa loob o kung hindi siya makakahinga dahil maaaring walang oxygen sa loob nito. Kaya naman naisip niya na huwag na lamang pumasok sa loob ng shadow at i-deploy na lamang ang kanyang trump card habang siya ay nasa ilabas nito. Sa parteng ito ay ginamit na nga ni Reggie-Star ang kanyang contract object reproduction, subalit bago niya pa completely ma-deploy ang kanyang sinasabing trump card ay pumasok na siya sa loob ng darkness o ng shadow na nasa ilalim ng kanyang paa. Makikita din natin na hindi makahinga itong si Reggie-Star habang siya ay nasa loob ng shadow na nagko-confirm lamang na walang oxygen o hindi magsusurvive ang kahit na sinong tao sa loob ng shadow na ito. Unti-unting lumubog si Reggie-Star to the point na hindi siya makalangoy at nawawalan na lamang siya ng consciousness. Aware naman si Fushiguro Megumi sa kung ano ang nangyayari sa loob ng kanyang shadow, kaya naman kahit na hirap na siya sa bigat na dinadala niya, ay hindi pa rin niya tineterminate ang kanyang domain. At iniisip niya na saka na lamang niya ite-terminate ang kanyang domain kapag sigurado na siyang patay na si Reggie-Star. Ngunit nagulat na lamang siya nang biglang may nag-emerge na sasakyan na nagtutulak kay Reggie-Star palabas ng kanyang shadow. Dito ay makikita nga nating buhay na buhay pa nga si Reggie-Star
habang nire-reveal na hindi nawawala ang kanyang cursed objects na nagawa niya sa kanyang contract object reproduction hanggat hindi pa nito nagagawa ang kanyang ibinibigay na order. Ngayon, ang kanyang mga pinalabas na sasakyan ay hindi niya pa nabibigyan ng order. Kaya naman kahit na nasa loob na siya ng shadows, ay nabigyan niya to ng order na palabasin siya sa labas ng shadows. Kaya siya nakasurvive at nakalabas kahit na walang oxygen sa loob nito. Habang si Registar ay nakakapit sa isang pole upang maiwasan ang paglubog na naman sa shadow na ito ng Chimera Shadow Garden ni Fushiguro, ay nasabi niyang kapalit ng bigat ng isang sasakyan na na-lift niya mula kay Fushiguro ay nailigtas naman niya ang kanyang buhay mula sa kamatayan. Dito ay inamin na ni Registar na malakas nga itong si Fushiguro, subalit mas malakas pa rin daw siya. Dito ay inilabas na ni Registar ang kanyang trump card sa paggamit ng kanyang contract object reproduction. Lumabas sa isang resibo ang napakalaking bahay, isang 2-story house na kung papasok sa loob ng shadow ni Fushiguro ay siguradong madudurog na siya dahil nga naman napakabigat ng isang bahay kung bubuhatin ito ng isang tao lamang kahit pa siya ay reinforced with cursed energy. Dito ay kampanteng-kampante na si Registar na panalo na siya sa laban habang sumisigaw kay Fushiguro Megumi na madurog na siya. Nagulat na lamang siya nang makita niyang ang sarili niya ay nasa loob na ng tubig. Dahil nga may mga bula na ito at malalaman nating hindi naman ito galing sa shadow ni Fushiguro dahil nga walang oxygen sa loob ng shadow. Dito ay makikita nating sinasakal nga nitong si Fushiguro Megumi si Registar habang sila ay lumulubog sa ilalim ng tubig. Kahit na napakalakas nitong si Registar ay hindi pa rin niya mapigilan ang paglubog. Dito ay naisip niya na dahil ito sa dinadalang bigat ni Fushiguro Megumi at sa bigat na ito ay nadadala siya dahil nga si Fushiguro Megumi ay nakakapit sa kanya. Kaya naisip niya na i-turn off na ang kanyang curse technique upang gumaan na muli si Fushiguro at para makabalik na sila sa surface of water. Matapos nilang makalabas, sa swimming pool na ito na nasa loob pala ng gymnasium, ay unti-unti nang na-realize ni Registar kung ano talaga ang nangyari. Na bago pa bumagsak ang kanyang 2-story house na dineploy as his trump card, ay pumasok pala itong si Fushiguro Megumi sa loob ng kanyang shadow at pagkapasok niya dito ay agad niyang idinismiss ang kanyang domain na dahil dito ay bumagsak ang kanyang 2-story house sa floor ng gymnasium. Dahil sa pagbagsak na ito ay nasira ang pinakaunang floor at nakarating sila sa basement na kung saan ay naroon ang isang heated pool na kung saan ay siya lamang ang nalaglag dahil nga si Fushiguro ay nakatago sa loob ng kanyang shadow. From that point onwards ay tiniik na nga siya nitong si Fushiguro Megumi upang siya ay lumubog sa ilalim ng tubig at para mapilitan siyang i-turn off na ang kanyang curse technique. At dahil nga ngayon, nabasa na ang lahat ng resibo na nasa katawan ni Registar, ay hindi niya na rin magagamit ang kanyang curse technique. Subalit dito pala ay nagsisinungaling lang itong si Registar. Kaya sinabi niya kanina na ang pagsisinungaling ay isang malaking bagay para sa mga Jujutsu sorcerers. Nasabi dito na hindi porket nabasa na ang mga resibo ay hindi na magagamit ni Registar ang kanyang curse technique. Dahil hanggat nandun pa rin ang prints sa mga resibong ito ay kaya niya pa rin gamitin ang kanyang contract object reproduction at hindi ganon kabilis na mabura ang mga sulat na nasa resibo na ito. Kaya hanggat hindi pa ito nabubura ay pwede pa rin niyang gamitin ang kanyang curse technique. Ang nag-iisa lamang na hindi niya pwedeng gamitin ay ang pagsunog ng mga bagay dahil nga basa na ang kanyang resibo kaya hindi na siya makakagawa ng mga contract objects tulad ng fire. Subalit para nga masurpresa si Fushiguro sa isang surprise attack ay hindi ito inamin ni Registar at sinabi niya lamang na si Fushiguro daw ang hindi makagamit ng kanyang Shikigami. Naisip din ni Registar na hindi siya agad-agad inaatake ni Fushiguro dahil nga maaaring nagre-recover pa to ng cursed energy mula sa paggamit ng kanyang domain. Kaya from this point onwards, ang laban nila ay magiging ng isang simple fist fight na magdedetermine kung sino talaga ang mananalo sa kanilang duel. Pero ang katotohanan ay hindi pa rin naman talaga nawawala ng curse technique itong si Registar
dahil nga pwedeng-pwede pa rin niyang gamitin ang kanyang curse technique dahil hindi pa rin nabubura ang mga resibo na nagagamit niya. At plano niyang gamitin ang kanyang curse technique kapag nagkaroon na ng opening si Fushiguro sa point na gagamit na siya ng kanyang Shikigami. Dito ay nagpatuloy na nga ang close quarters hand-to-hand combat ni Registar at ni Fushiguro Megumi habang si Registar ay unti-unting nagbibigay ng opening upang mag-deploy na nga ng Shikigami itong si Fushiguro Megumi. Confident siya na hindi siya kayang patayin ng Shikigami na ide-deploy ni Fushiguro dahil nga nag-iisang Shikigami ni Fushiguro na kayang magbigay ng decisive blow ay ang kanyang Demon Dog Totality na hindi niya na magagamit dahil nga binigyan niya na ito ng malubhang damage mula sa atake niya kanina. Nagpatuloy ang paglalaban at sa labang ito ay makikita nating lamang sa physical combat si Registar dahil nga sa napakalakas ng katawan nito considering na nagawa nga nitong buhatin ng sandali ang isang Max Elephant gamit lamang ang kanyang katawan. At ganoon na din ang kanyang combat skills na sigurado namang exceptional. At dito ay dumating na nga ang moment na inaantay na Registar na kung saan ay gagamitin na ni Fushiguro ang kanyang Shikigami at sa pag-deploy na ito ni Fushiguro ng kanyang Shikigami ay gagamitan naman siya ng counter-attack ni Registar upang matalo na siya sa kanilang duelo. Subalit nagulat na lamang siya nang biglang naputol ang kanyang tenga at nagkaroon ng isang massive na damage sa kanyang balikat na para bang dinaanan nito ng isang napakatilos na bagay. Napakabilis ng pangyayaring ito kaya hindi alam na Registar kung ano talaga ang nangyari. Habang dahan-dahan siyang tumitingin sa likod, ay napagtanto niya na hindi si Fushiguro Megumi ang gumawa ng ataking ito dahil nga si Fushiguro ay wide open sa oras na yon at wala siya sa loob ng isang attack stance. Nagulat na lamang siya nang paglingon niya sa likod ay buhay pa pala ang Demon Dog Totality ni Fushiguro Megumi. At ito ang umatake sa kanya. Dito ay sinabi ni Fushiguro na hindi sapat ang mga kutsilyong yon upang patigilin ng kanyang Demon Dog Totality, na hindi sila ganun kahina. Dito ay nasabi ni Registar na talaga na nga namang it all comes down to a sorcerer's lies. Na ginamitan din siya ng panglalansi at pangdedeceive ni Fushiguro Megumi upang matalo siya sa pakikipaglaban na akala niya ay siya lamang ang nagsisinungaling at gumagawa ng estratehiya upang talunin si Fushiguro. Talaga naman niyang napakatindi ng strategic planning at mind games ng duelong ito ni Fushiguro Megumi at ni Registar. Subalit makikita natin na si Fushiguro Megumi nga ang nag-come out on top at tinamaan niya ng isang decisive blow itong si Registar. Proceeding with chapter 173 ay makikita nating nakalay down na itong si Registar dahil maaaring hindi niya na nga kayang i-take ang blood loss mula sa ataking ito na ginawa ng Demon Dog Totality ni Fushiguro. Dito ay unti-unti niyang na-realize kung paano nagbuo ng gantong plano si Fushiguro. Pinagpanggap niya na hindi niya na umuling magagamit ang kanyang Demon Dog Totality kahit sa katotohanan ay kayang-kaya niya patong i-deploy. Pareho sila ng plano na kung saan ay ilalabas lamang ang kanilang trump card pagdating ng panahon na wala ng guard ang kanilang kalaban. Isa din ang pagtakbo sa gymnasium na hindi talaga actually pagtakbo ni Fushiguro. Sadyang dinala niya lamang si Registar sa loob ng gymnasium dahil nga hindi niya kayang mag-deploy ng isang barrier para makabuo ng isang domain at kinailangan niya ang gymnasium na yon upang magkaroon ng isang enclosed space para hindi basta-basta makakatakbo itong si Registar. Nasabi din ni Fushiguro na hindi din naman daw kayang lumipad nitong si Nue ng napakatagal habang may binubuhat na tao. Dito ay itinanong pa nga ni Fushiguro kay Registar kung kilala niya ba si Tengen Sama. Makikita natin kilala nga ni Registar si Tengen, subalit hindi siya in good terms kay Tengen. At tinatawag niya lamang si Tengen Sama na isang hermit at buhay pa daw pala siya hanggang ngayon. Nagulat si Fushiguro nang ibinigay ni Registar ang kanyang puntos papunta sa kanya. Nagtaka siya at tinanong si Registar kung ano ba talaga ang plano niya kung bakit ibinibigay niya pa ang kanyang mga puntos. Sinabi naman ni Registar na ito na ang kanyang huling good deed na magagawa, kaya naman huwag na siyang paghinalaan ni Fushiguro.
Nasabi din niya na hindi naman siya actually kasama o kakampi ni Kenjaku sa mga plano niya at siya lamang ay nag-participate sa Culling Games dahil naisip niya na maaaring mag-e-enjoy siya o ma-e-entertain sa mga palarong ito. Habang unti-unting nawawala ang buhay sa mata ni Registar, ay sinabi niya kay Fushiguro Megumi kung maaari bang gawan siya nito ng isang favor. Sinabi niyang let fate toy with you, become a clown, then die. Maaring isa na namang itong foreshadowing sa kung ano ang mangyayari sa buhay ni Fushiguro Megumi na maaring ang let fate toy with you became a clown and die ay nangangahulugang pinaglalaroan lamang si Fushiguro ng tadhana dahil nga nagustuhan na siya ni Sukuna at maaring pinapabayaan lamang siya ni Sukuna na mag-mature upang magkaroon ng isang worthy opponent pagdating ng araw. Subalit it seems that hindi na inantay ni Fushiguro Megumi na sabihin ito ni Registar dahil nga naman wala siyang pakialam sa taong ito. Sumunod na panel ay may magkita tayong isang napakalaking pagsabog na dulot ng curse technique ni Hazenouki dahil nga kalaban pa rin niya si Takaba hanggang ngayon. Habang iniisip niya kung na-take out niya na ba si Takaba ay makikita nating pinaglololoko pa rin siya nitong si Takaba habang nag-a-act nga nakakampi niya si Hazenouki at kinakalaban ang sarili niya. Dahil sa panglolokong ito ni Takaba ay nagalit na naman itong si Hazenouki at sinuntok siya ng napakalakas subalit hindi ito tumalab dahil nga merong mistulang parang slime sa kanyang katawan. Na ipinagtaka naman ni Hazenouki dahil nga bakit nga naman magkakaroon ng isang slime sa katawan nitong si Takaba. Sinabi naman ni Takaba na isa lamang itong sauce, kaya naman nagtaka lalo itong si Hazenouki kung bakit nagkaroon ng sauce sa kanyang katawan. Sa puntong ito ay unti-unti nang napapaisip si Hazenouki kung bakit ganito na lamang kalakas si Takaba at kung bakit unti-unting naghihil ang kanyang katawan kahit na hindi niya nakikitaan ito ng sign ng reverse curse technique. Dahil kung maaalala natin, sa unang appearance ni Takaba ay nagkaroon siya ng isang massive injury sa ulo nang dahil sa kanyang direct na pagtama ng pagsabog. Subalit ngayon ay makita nating okay na uli ang katawan ni Takaba at ang natitirang damage lamang sa kanyang ulo ay ang kanyang gulugulong buhok. Sa puntong ito ay nagsalita na ang Kogane ni Hazenouki habang sinasabi na si Reggie ay patay na ikinagulat naman ni Hazenouki at itinigil niya na ang pakikipaglaban kay Takaba dahil maaring naisip niya na wala ng sense ang kanilang paglalaban dahil patay na ang kanilang pinuno. Pinabayaan na siya ni Takaba at pinaalalahanan lamang na huwag kakalimutang magsipilyo araw-araw. Subalit naalala niya ang sabi ni Fushiguro na kung hanggat maaari ay hingiin niya ang puntos ng kanilang mga kalaban. Kaya naman sinundan niya pa rin si Hazenouki habang kinakausap ito na ibigay na sa kanya ang kanyang puntos. Subalit hindi pumapayag si Hazenouki at hindi siya pinapansin. Dito ay nai-reveal na kung gaano ka-importante ang curse technique ni Takaba na pinangalanan niyang comedian. Ang comedian ay nagbibigay sa kanya ng abilidad na i-manifest into real life ang mga bagay-bagay na naiisip niyang nakakatawa. Ito raw ay isang napaka-effective na ability maging laban kay Gojo Satoru. Kaya naman siguradong maging kayo ay maiintriga sa kung gaano kalakas ang curse technique na ito ni Takaba. Kaya naman gagawa tayo ng isang content na nagfo-focus lamang sa curse technique ni Takaba sa mga potensyal nito at kung gaano nga ba kalakas ang curse technique niya na ito. Subalit, hindi alam ni Takaba ang tungkol sa kanyang kakayahan na ito. Kaya naman, hindi din actually magiging napakalakas nito kung hindi naman niya ito kayang gamitin masterfully. Kaya parang nakikipaglokohan lamang siya habang nakikipaglaban. Sumunod na panel ay may kita naman natin si Reimi na tumatakbo palayo dahil nga tumatakas na siya mula kay Fushiguro at kay Registar. Habang iniisip na si Wolf San daw ang nag-iisang tao na makatulong sa kanya. Nagulat na lamang siya nang may lumabas na isang literal na shadow ng isang wolf na yun pala ay ang Divine Dog Totality ni Fushiguro. Unti-unti siyang nilapitan ng Divine Dog Totality na ito at nag-attempt ng pagkain sa kanya. Subalit bigla na lamang parang may kumausap kay Fushiguro via telepathy na nagsasabing huwag niyang ituloy
ang pag-ataking ito kay Reimi. Kung papansinin din natin, may kita nating maging si Reimi ay narinig ang boses na ito. Dito ay tinawag na nga siya ni Fushiguro na Damned Sister, na nangangahulugang ang boses na ito ay mula sa kanyang kapatid na si Tsumiki, na recently lamang ay nagkaroon ng curse technique ng dahil sa Idol Transfiguration na ginawa ni Kenjaku. Maaari nating sabihin na ang telepathy na ito ay isa sa kanyang curse technique. Matapos ang pangyayaring ito ay unti-unti nang bumagsak si Fushiguro sa lupa nang dahil na nga siguro sa exhaustion at sa sobrang pagod, injuries at mga fatal wounds na na-receive niya sa pakikipaglaban sa mga kalaban niya kanina. Habang siya ay nakahandusay sa lupa ay bigla na lamang lumabas ang isang nilalang na mayroong pakpak at may hilo sa ulo. Masasabi nating ito na nga si Angel, ang nilalang na kanilang hinahanap upang masira ang prison realm na nagkukulong kay Gojo Satoru. Isang napakalaking appearance and revelation sa ancient Jujutsu sorcerer na kanilang inaantay at hinahanap-hanap sa Culling Games. Isa ito sa kanilang purpose sa kung bakit sila sumali ng Culling Games, na ngayon ay nasa harapan na nga ni Fushiguro Megumi. Subalit siya nga ngayon ay unconscious. Ano nga ba ang gagawin ng angel na ito kay Fushiguro? Hindi pa rin natin alam dahil hindi pa rin nagkakaroon ng susunod na pangyayari tungkol sa panel na ito sa gitna ni Fushiguro at ni Angel. Matapos ang major na pangyayari na ito, sa Tokyo Colony ay lumipat na ang panel sa Sendai Colony, na kung saan daw ay nakapag-reach na ng isang peak na pangyayari na kung saan ay nagkaroon na nga ng stalemate sa gitna ng 4 pillars. Ang isa sa mga pillar na ito ay si Dhruv na mayroong 91 points na kumukontrol ng dalawang Shikigami. Ang mga Shikigami na ito ay nagiiwan ng tracks na nagagamit naman niya bilang mga domain. Pangalawa ay si Takako Uro na gumagamit naman ng sky manipulation at nagkahawak ng 70 points. Si Kuroroshi na isang special grade cursed spirit na naghahawak ng 54 points. At si Ryu Ishiguri na may hawak ng titulo ng pinakamalakas na cursed energy output sa buong history ng Jujutsu Universe. Naghahawak siya ng 77 points. Ang apat na ito ay equally matched na naging dahilan kung bakit nagkaroon sila ng stalemate at hindi sila nagpapakialamanan sa loob ng Sendai Colony. Sila lamang ang mga pillars o ang pinakamalalakas na players sa loob nito. Subalit, sa pagpasok ng isang napakalakas na player ay nasira ang balance na ito. Yun ay si Yuta Okutsu na may 35 points, nakapapatay lamang sa isa sa pinakamalakas na pillars na si Dhruv. Isang tunay na prodigy na pumapangalawa lamang sa lakas ni Gojo Satoru. Kaya considering na si Gojo Satoru ngayon ay nakasil sa prison realm, ay nangangahulugang siya ngayon ang pinakamalakas na Jujutsu sorcerer sa current timeline. Dito na nagtatapos ang chapter 173 ng Jujutsu Kaisen. Sumunod na dito ang review natin ng Sendai Colony Battle Royale na isang battle royale sa gitna ni Yuta Okutsu, Rika, Kuroroshi, Ryu Ishiguri, Takako Uro, at mga external conflicts na naging napakalaking mga factor sa flow ng kanilang paglalaban. Subalit for some reason, ang review natin na ito ng Sendai Colony Battle Royale ay English, kaya please bear with me na lang for that video. Kung nagustuhan mo ang video natin na ito, ng chapter 172 to 173, ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at naring mo na rin ng bell button para palagi kang updated tuwing magkakaroon tayo ng mga bagong chapter reviews. Gagawan din natin ng isang in-depth review ang curse technique ni Takaba na comedian upang magkaroon tayo ng mas malalim na pagkakaintindi sa kung gaano nga ba ito kalakas, ang mga potensyal nito at kung gaano nga ba ito magiging ka-epektibo kontra kay Gojo Satoru. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you in the next one.